Kayo na nga nagsabi sa akin, Sir, anong masasabi nyo doon sa joke ni President Rodrigo Duterte na papapatay ang 15? O kayo na nagsabi, joke eh. Sinupalpal nga ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago ang panawagan ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiyong na imbestigahan ng ahensya ang pagbibiro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa proclamation rally ng PDP na patayin ang 15 senador para makaupo ang mga kandidato nito. Ani Santiago, ang dapat umanong magreklamo sa naturang pahayag ng dating Pangulo, ay ang mga senador at hindi si Adiyong at iba pang kongresista. Saad pa niya, maski kayo accepted nyo na joke lang yun. Mawalang galang kay Congressman Adiyong at sa iba pang congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI, hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador. Dagdag pa niya, dapat yung senador, kung sino man, sila ang magreklamo kung alam nila na sila yung tinatakot na ipapapatay. Iginiit nga din ni Santiago, na malinaw naman na nagbibiro lamang daw si Duterte at maituturing umanong bahagi lamang ito ng kanyang political propaganda. Giit pa niya, kitang-kita ng tao na nagjo-joke lamang siya. Part lamang ng rhetorics, ng political speech. Ang binantaan, 15 senador, hindi naman natin malaman kung sino sa sitting senators, or yun bang mga kakandidatong senators. Matatanda ang hiniling ni Adiyong sa NBI, na imbestigahan ang naturang pahayag ni Duterte. Ayon kay Adiyong, kung ang bomb joke ay bawal sa batas at may kaakibat na kaparusahan, lalo na dapat ang banta na magpapatay ng senador. Nanindigan nga ang NBI, na wala raw silang planong imbestigahan ang naging pagbibiro ni PRRD. Dahil nga dito ay iginiit ni Adiyong, na panahon na raw para mahinto ang paggamit ng pagbabanta sa mga pahayag at political rhetoric, seryoso man ito o biro. Kasunod nga ito sa pahayag ni NBI Chief Santiago, na bahagi lamang ng political propaganda ang pagbibiro ni dating Pangulong Duterte. Wika pa ni Adiyong, "We are actually trying to convey a message, where in the case of the former president, where he somehow has the license and permit to say anything he says, he can tell you I will kill you, he can tell you I will kill him and then get away with it. It's time to draw the line. When do we allow this kind of talks to go unscathed and without even a sense of impunity? It's so unfortunate to hear that from the NBI director." Hirit pa niya, "Again, hindi naman dapat kami ang actual na ma-threat para manawagan na hindi ito dapat mangyari." Dahil nga dito, ay nagbigay rin ng reaksyon ang dating Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo hinggil sa issue. Sambit pa ni Panelo, yung sinabi ni Presidente na dami nila, patayin na lang natin ang 15. You know, obviously, as everybody views it, is a joke. A joke is a joke is a joke and is a joke. Anybody who considers that seriously, is a fool. Dagdag pa niya, kung ako ang nasa kalaban, hindi ako magagalit. Matatawa ako and at the same time, gagamitin ko against them. Maging ang dating PDP laban na si Senator Francis Tolentino, ay kumbinsido na nagbibiro lamang daw si PRRD. Sabi pa niya, siguro, tingnan din yung konteksto. Baka nagbibiro o joke-joke lang. Hindi ako nababahala na ito'y isang seryosong pananalita. Pero siguro kung magkakaroon ng investigasyon, ay bahala na yung mga investigador doon. I don't feel alluded to. Palabiro kasi yung dating presidente. Samantala, inihayag naman ni Senador Robin Padilla, na hindi bayolenteng tao si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito nga ang sinabi ni Padilla kaugnay sa pagbibiro ng dating Pangulo kaugnay sa pagpatay sa 15 senador upang magkaroon ng bakante, para sa mga kandidato ng PDP laban na kanyang ine-endorso. Saad pa ni Senator Padilla, "Ako na po ang nagsasabi sa inyo po, former President Rodrigo Duterte is not a violent man. Napakabait po at religious ang taong yan behind the curtain of politics. Paumanhin po sa mga nasaktan. Kung may legal liability ay harapin po ito ni Mayor. Pinanganak na handa naman lagi si Digong. Kaya ano ang inyong reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan lamang ng komento o opinyon. Maraming salamat po."